banal na espiritu sa kanyang katauhan ay purely spiritual. Ang lahat po ng kanyang mga salita, madadama po natin na talagang ito ay purely spiritual. Ang sa akin po, sumalakay ang kalaban. Sumasalakay ang kalaban. At sumalakay pang muli. Subalit wala siyang lakas kung tayo po ay magkakaisa. Kaya yung po mga cellphones ninyo, paki-off nyo po. Kahit po naka-silent mode yan, pag tumunog, magbabibrate, magre-reflect pa din po sa ating sound system. Kaya ang pagpuput sa silent mode, hindi po inang solusyon. Totally, pakipatay nyo po para hindi po tayo mapasukan ng kalaban. Sa pag-aatas po sa akin ng Panginoon, kung gagawin ko po na purely spiritual, ipinaisip po niya sa akin na papaano daw po yung mga nilalang na hindi pa bukas sa espiritu. Mahihirapan po silang umunawa. Amen po ba? Kaya pag po nagme-mensahe ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, lagi po niyang sinasabi na batid ko na hindi kayo ay lahat ay makakaunawa. Liban nga lamang kung ikaw ay bukas na sa espiritu. Amen po ba yon? Kaya po, ang style po na ibinigay sa akin ng Panginoon ay ibaba ko muna sa level ng tao na para po lubos na maunawaan. At saka po niya ngayon papasukan ng lengguwahe ng banal na espiritu. Sa akin pong pagtanggap sa tungkulin na aking ginawa, na sa akin ay ibinigay, yan po yung naging kabatiran sa aking kaisipan. Kaya mga kapatid, bahagi po ng tungkulin o pag-aatas na ibinigay niya sa akin, kung naririnig niyo po yung mga awitin, huwag niyo pong isipin na tayo ay nasa entablado kapag inaawit yung mga awitin na yon. Hindi ko po tatanggapin yun kung mula po yun sa demonyo. Ngayon po, tanungin ko po kayo sa mga mensahe na mga awiting inaawit ng aking kapatid na Mirna na ibinigay sa akin ng Panginoon na makatabi ko para pag may binahagi sa akin, diretsahang maibahagi ko din sa kanya. Ang mga mensahe po ba'y nakapagdudulot sa inyo ng kasalanan? Po. Sa makatuwid, ito ay nagbibigay po ba ng inspirasyon sa inyo? Sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Saan ang galing ang mga lyrics na yon? Kayo na po ang sumagot. Baka po kung sabihin ko sa inyong espiritu, sabihin mo nyo sa akin, ay yabang ko naman. Kayo na po mismo, depende po sa inyong pandama. Ngayon po, bakit po inilagay sa musika ng kasalukuyang panahon? Sapagkat ang tinatarget po natin na inaakay ay ang mga tao na hindi pa ganap na bukas sa espiritu. Na pagka ginamitan mo ng tonong pantao, kaparaanan ng Ama na baka sila ay magkaroon ng pandama na maramdaman ang lyrics ng awitin. So, hindi po ito isang entablado kung saan magkakaroon tayo ng mga timpalak sa pag-awit. Kapag po iyon ang nasa kaisipan nyo, iwaksin nyo po yun sapagkat 100% na i-invade po kayo ng masamang espiritu. Sapagkat ang parating ay inspirational. Ang parating ay makapagdudulot ng kaparaanan para mapagnilayan natin ang buhay. Kaya kung ito po magiging negatibo ang dating sa inyo, papanalangin ko na lamang po kayo. Na nawa po magliwanag ang inyong kaisipan sapagkat ang awitin, hindi naman po pwedeng yung passion style. Amen po ba? Hindi po pwedeng yung laging punebre style. Dapat po may estilo ang Panginoon kung saan kayo aapuhapin. Alam niyo po ang Panginoon, napakabait po niya. Lahat po ng kaparaanan ay ginagawa niya upang maakay niya ang tao. Subalit ang tao, maraming interpretasyon na nire-reject ko ano ang kalooban ng Ama. Bakit po ang hindi natin gawin? Kung makapagdudulot ng kabutihan, tanggapin natin. At kung makapagbubulit sa inyo sa kasalanan,
reject nyo po. Ganun lang pong kasimple mga kapatid. Para lang pong mathematics yan. 1 plus 1 equals 2. Kung makapagdudulot ng kabutihan, accept. Kung makapagbubulit sa inyo sa kasalanan, reject. Ganun lang po mga kapatid para hindi na po tayo nagkakasala. Ako po kasi, sa bawat pag-aata sa mga kapatid kong nandito, highest respect ang binibigay ko. Hindi ko na po kinu-question sapagkat ang gawa nila ay kabutihan, kaya batid na batid ko po na ang kanilang ginagampanan ay mula sa ating Panginoon. Ngayon po, kung i-reverse ninyo, bahala na po kayo. Magnilay na lang po kayong mabuti at damahin nyo po kung sino na po ang nagahari sa inyo. Gusto ko lamang pong bigyan ng emphasis sa inyo na iba-iba ang panawagan ng Panginoon upang makaganap tayo sa tungkuling ibinibigay niya. Si Mother po na nagse-celebrate ng kanyang anniversary kasama si kapatid na Emma, saan po sila tinalaga ng Panginoon? Pagdating po nila, nag-aapuhap, nagmamadali, pagkagaling sa palengke, pagkain ay ginagayak. Alam niyo po, lahat po ng hinahanda nilang pagkain, ninanamnam po naming napakasarap. Bakit po? Sapagkat batid po namin na ultimo yung paghihiwa ng mga isda, ng gulay, ng lahat ng bagay. Alam po namin na ang talino ay binabahagi sa kanila ng Panginoon. Kaya ang lahat po ng bahagi sa bawat isa, nire-respeto po namin sapagkat batid namin na mula sa dakilang Ama. Kaya mga kapatid, ano man ang gampanin, ano man ang tungkulin na binibigay sa inyo ng Panginoon, nasa sa inyo na po yun. Gamitin nyo ang inyong pandama kung mula sa Kanya o mula sa kalaban niya. Muli uulitin ko, kung makabubuti, accept. Kung hindi makabubuti, reject. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid na Beth. Ano naman po ang napulot nating aral doon sa kanyang ibinahagi? Kaukulan sa tema, kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Kapag nakabubuti, nagdudulot ng mabuting damdamin ay mula sa Diyos. Kapag nakapagdudulot ng lumbay, lungkot at pagkakasala sa isip ay mula sa kalaban. Ay, purihin ng Diyos. Napakarami pong kapatid na sa araw na ito'y nagmimithi, subalit upang muling bigyang galak sa pamamagitan ng awitin. Tatawag po uli ako ng isang kapatid na mag-aalay ng awitin. Bago po may dalawa pa pong nakahanay na aawit at magbabahagi. Subalit bago ko po tawagin ang kapatid na ito, bago ko po makalimutan, paalala lamang po mga minamahal na kapatid na Kaps, bukas po ng umaga ng ika-6 po ba, Dikong? Ay, ika-8 po ng umaga, may meeting po kayo dito po sa Dakong Banal. Amen po ba? At ngayon naman po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating minamahal na kapatid na guro. Kay ganda po ng binahagi ni Mami Beth, ano po? Kaya po pag may mga narinig kayong umaawit na minsan parang biglang napunta sa ibang liriko, tanggapin na lamang po ninyo na nasa pagtanggap po kahit po sino yung tumitindig ditong umaawit. Amen po ba? Ala naman po akong siyempre binababatit po sa bawat isa. Kaya po, magpuri po tayo sa Panginoon pag merong mga kapatid tayong kailalakas ng kalooban. Buhay ang Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat at una po binabati ko po ang ating Mother of the House. Happy birthday. Tsaka si Tita Emma. Tita Emma, happy Valentine's. Di po, ito po ang ika-8 taon. Ito po ang ika-8 taon nilang paglilingkod sa dambana pong ito. Kaya ito yung para bang sabihin na po natin kanilang anniversary. At ngayon din po naman, bago po ako umawit, nais ko pong batiin naman yung mga kapatid natin na nasa ibayong dagat na sa bawat araw po ay nanunood sa gawaing ito. Ang ating pong mga kapatid na nasa Japan, sa bansang Dubai, ang ating pong Tita Peli, Tito Dante, lahat-lahat po kayo, magandang umaga po sa tanghaling ito. At gayon din po naman, isa pong napakagandang tema ang ibinahagi ng ating kapatid tungkol po sa ating paglilingkod. Kung papaano nga po
pinasasalamatan ko ang mga kapatid natin na choir sa loob ng 5 taon. Kung hindi po ako nagkakamali, 5 taon na pag-awit sa ating koro at hindi po lahat ay 5 years. Yung iba, mayroon pong bago pa lang. Kaya po, binabati ko kayo at sa atin pong ika-5 taon na ito, isa pong pagtitipon ang amin pong inihanda upang kami po ay magkasama-sama. Kaya sa inyo lahat, maraming salamat sa inyong pagbabata at hindi niyo pagtugot na patuloy papurihan, pasalamatan at tumalima sa atas ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit sa koro. Maraming salamat sa inyo at gayon din kay kapatid na Alan sa matyaga niyang pagsubaybay habang ako po ay nagtuturo sa kanyang pagtugtog. Maraming salamat sa inyo. Pagpasensya nyo na po ang aming awit na ito sapagkat dito nga po, pagtayo mo kahit di ka nag-practice sige lang. Po, para po sa inyo lahat. Para po kay Mother Marisa at kay kapatid na Emma. You're my everything. The sun that shine above you makes the bluebird sing. The stars that twinkle way up in the sky tell me I'm in love. And you love me too. You're a daughter just for me. And all the while my head up in the spin. Di puede, my love. You're my everything, and nothing's really matter but the love you bring. You're my everything, to see you in the morning with those big brown eyes. You're my everything, forever and a day I need you close to me. You're my everything, I'll never have to worry, never fear, for you are near. Oh, my everything, I live upon the land and see the skies above. I swim within her ocean, sweet and warm. There's no storm, my Lord. When I hold you tight, there's nothing that can harm you in the lonely night. I'll come to you and keep you waves and storm. I'm so strong, my Lord. You're my everything, and nothing's really matter but the love you bring. You're my everything, to see you in the morning with those big brown eyes. You're my everything, forever and today I need you close to me.
You're my everything. I'll never have to worry, never fear, for you are near. La 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 la. La 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 la. Maraming salamat po. Purihin ang Ama, siya ang lahat sa atin. Nagunita ko lamang po ang awiting ito ng mga panahong kami ng aking kapatid na Alan ay niloob ng Amang lumayo at maghanap buhay. Isa po yan sa paborito niyang awitin, You're My Everything. Kaya po, napakasarap namnamin ang bawat lyrics. Di po ba? Yun po kung pakikinggan ninyo sa taong hindi nakakaunawa ay awiting pantao. Amen po ba? Tao, sanlibutan. Subalit kung ninamnam po natin ang lyrics ng awitin ay You're my everything. You're my everything. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw ang buhay ko, lahat ng bagay, lahat. Amen po ba? Kaya po, depende lang po sa pagtanggap natin sa mga awit. Eh, hindi po ba ang lahat ng awitin ay dulot naman ng Panginoon? Kaya po, kagaya po nung anak na yon, kaya po si Guro sa halip na pangatlo yung naging pang-apat. Awit na awit po yung anak na yun eh. Sobra din po ang kagalakan, amen po ba? Subalit nagparaya po siguro na mauna na siya. Kaya po ngayon, ay palakpakan naman po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay sa susunod na magbabahagi. Nais ko pong tawagin ang ating minamahal na Mother of the House, si Mother Marisa po. Papuri sa iyo, Ama. Sa araw na ito na pinahintulot mo muli na magpahayag ng iyong kabutihan sa loob ng 8 taong na ikaw ay paglingkuran sa dako mong banal. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa iyong pag-agapay, sa iyong patnubay, na kailanman hindi ka nawalay, sa iyong pagmamahal na wagas na patuloy naming nararamdaman upang higit na magbigay sa amin ng ganap na pananabik na ikaw ay alayan ng aming mga katauhan. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, na tuwirang binahagi mo sa aming buhay upang matutunan ang iyong kabanalan at ikaw ay paglingkuran ng buong katapatan, ngayon at kailanman. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Bago po ako magbahagi sa inyo, welcome po. Alam ko po, bisita po kayo ng mahal na Apo. Nais ko lang pong i-correct ko lang si kapatid na Emma, ano po, hindi yan magagalit sa akin. Hindi kailanman, hindi po ako nagdasal na hindi mabili yung kanyang paninda. Ano po, ito po yung bahagi, pasubali ko sa iyo, anak. Ituran mo sa kanila na kailanman ay walang karapatan ng sino man para hingin sa Diyos kung ano makasasama sa kanyang mga anak. Amen po ba yun? Ito po yung tinuran. Sapagkat ng panahon po na siya po ay naghahanap buhay, ito po may aral po ito. Baka po nagaganap sa inyo. Maaari nyo rin pong pagnilayan. May nakalaan na po ang Ama para sa kanya. Nang mga panahon po na yon, siyempre po nagkukumahog bilang magulang para po may baunin ng mga anak na nag-aaral. Kapatid na Emma, sa pahintulot nyo po, ano po? Ngayon po, siyempre po bilang bahagi ng Espiritu, kami po mga alagad, naghuhugutan po kami ng lakas. Naroon po yung sa pamamagitan po ng puso, yung pandama. Hindi ka man magsalita, inaatas po yan ng Panginoon kung kailangan mong alayan o handugan ng kapatid mo. At nung araw po na yon, sa tuwing papasok po kami, lagi po yan nagkukumahog. At minsan, pagdating ng hapon, magpapaalam po yan, Mother, bukas po Eka ay wala ako. Sabi ko, bakit? Saan ka pupunta? Ganun po sabi ko sa kanya.
kailangan po kasi Eka, huwag ka na kaya magtinda. Sabi ko sa kanya, huwag ka na kaya magtinda. Maglingkod na lang tayo. Mother, ganito Siyempre, ang daming rason, ano po? Sulong, sabi ng Espiritu sa akin, sa isip ko, sulong anak, pahintulutan mo siya. At ito po, nang siya po ay naglakbay na, pinasilay po ng Espiritu, maniwala man po kayo't hindi, anak, pagmasdan mo ang kapatid mo sa oras na ito. Na sana, nasa dambana siya, subalit naroon siya sa loob ng sasakyan. At ano ang napapakinggan niya? Ang mga kwentuhan ng tao na chismis. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tandaan mo anak, sabi niya, patutuhanan ko sa kanya na ako'y Diyos na buhay na kanyang pinaglilingkuran. At mayroon ako'y pasisilay sa kanya. Sulong, Eka. Pagdating po doon sa Cloverleaf, doon po siya kasi nagtitinda. Anak, inilatag na Eka ng kapatid mo ang kanyang paninda. Yun po tinuran. Sulong Eka, bibigyan ko Eka siya ng kaukulan upang higit siyang magsumakit na ako'y paglingkuran. Nung araw po na yun, syempre po nagbimithi si kapatid na Emma na yun ay mabili sapagkat yun ay may paggagamitan. Ang hindi po niya alam, ibinahagi na ng Panginoon sa isip ng sinuman, o halimbawa sa akin po, anak, ang kapatid mo'y kailangan ng ganito. Samantalang wala naman siyang pagkukuhanan, kung magagawa nyo. May atas po kasi yun Ngayon, kung naririnig nyo po yan sa inyong sarili, huwag nyo pong pigilin. Pag may atas sa inyo, ibigay ninyo. Sapagkat maaaring magbigay yon ng galak sa kapwa nyo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Ang hindi alam ni kapatid na Emma, andun yung atas ng Panginoon na yung kailangan niya nung araw na yon ay kailangang gampanin ko para sa kanya. Subalit hindi ako magsasabi, kundi yung kaupo lang, pag mimithi, nararamdaman po kasi yun ng Panginoon kung totoo ka na ang pananalig mo sa Kanya ay gano'n na lang. Kung gagawa ka sa sarili mo, na paraan ng sarili mo, may paraan din ng Diyos na paraan niya, na hindi mo paraan. Amen po ba yun? Kaya pagdating inilatag, sulong anak, pagmasdan mo, ang kapatid mo, dinilatag na po. Yan po, nilatag. Lahat, ang ganda po ng mga kangkong niya, ang gaganda po talaga, dinadaan-daanan lang po, hanggang ibinalik po yun, hindi nabenta. Buhay po ba ang Diyos? Anong naisituran? Sapagkat, tinuran niya pagka umaga, o ano kapatid, kumusta ang paninda mo? Mother, ayoko na magtinda. Maglilingkod na lang ako sa Diyos. Hindi po nabili yung paninda ko. Niyakap ko po siya. Sapagkat tinuran sa kanya, yamang ikaw, Eka, ay nadama mo kung sino ang dapat mong unahin. Eto na yung kailangan mo. Kahapon pa dapat yan, pinagmasdan lang kita kung anong gagawin mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, bakit ko po ito binahagi? Ayan, buhay siyang patotoo, nagaganap po yan kahit sino sa kanila. Sapagkat yun po ang kalooban ng Ama na dati hindi namin alam. Andun po yung kaukulang nagkukumahog po kami na kami ang gaganap para sa sarili namin na hindi pala kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya mas madalas yung nabibigo. Subalit, kung kalooban ng ating Panginoon, hindi ka man magkumahog. Kapag ginusto niya, magagalak ka. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang naganap. Bilang magwawalong taon na po kami ngayong araw na ito na hinirang, gusto ko lang pong, wag po kayong mainip, gusto ko lang pong pasimulan at muling ibalik. Nang panahon po na si kapatid na Marie po, sa aming magkapatid, siya po yung unang hinirang. Nang panahon po na yon, 2006, mayroon pong atas ang ating Panginoon sa ating mahal na Apo Kunching patungo sa Masili. Naghahayo pa po noon ang larawan ng Divine Mercy. Nung panahon po na yon, ang tumutungo pala sa dakong ito ay si kapatid na Marie at si kapatid na Pearl. Ngayon po, si kapatid na Marie pa lang po yung opisyal na alagad nung mga time po na yon, ng 2006. Siya pa lang po yung opisyal na alagad nung mayroon pong misyon ang ating mahal na Apo sa Masili. Ang tinuran po ay ito, mauna ka sa Masili. Sabi niya, mauna daw po si kapatid na Marie at tingnan muna yung lugar kung maraming pasyenteng tutungo. Ngayon kami naman po, sumama po kami, ako, si kapatid na Emma, si kapatid na Pearl. Nang sumama po kami doon, ang dami pong pasyente, 120 po yung pasyente. Mas lamang po sa kanila, paralisado, hindi makakita, bingi, tapos masakit yung balakang. Ngayon po, syempre po si kapatid na Marie, paano po niya yung bubunuin? Siya lang mag-isa yung official na alagad. So ang ginawa po niya, dumulog po siya. Sabi po niya, tumawag muna siya sa mahal na Apo, sulong kapatid, makakaya mo yan. At yun nga, bendisyonan mo daw yung mga kasama, kung sinong kasama, para daw po makatulong po niya sa paglilingkod. Alam niyo po ba,
Hindi po namin makalimutan. Siyempre po, wala kaming alam eh, hindi pa kami opisyal eh. Kumbaga po, alagaw pa kami noon eh. Buhay po ba ang Diyos? Hindi pa kami alagad. Si kapatid na Marie pa lang. So, inipon po kami niya sa isang room. Sabi niya, sulong magdasal kami, dinagdasal po kami. Tapos binindisyonan po ang aming mga kamay. Siyempre po, ang dami po nag-uunahan dahil siya, kapatid na Marie alagad. Eto na, sabi ko, anong gagawin natin? Sabi niya, umpisahan niyo na Eka. Diyos ko, alam niyo po, purihin ng Ama, dakilain siya. Siyempre, hindi ko po alam yung aksibal. Hindi ko rin po alam yung asyete de Manzanilla. Ay di, siyempre, may pumila po sa akin. Di nagtitinginan po kami. Alangan naman po, magbubulong kami kay kapatid na Marie, ano po ba igagamot sa ganito? Parang hindi po yung totoo. Amen po ba yun? Samantalang sinugo po siya ng Panginoon sa pamagitan ng mahal na apo para tumungo sa lugar. Alam niyo po ba? Purihin dakilan ng ating Panginoon. Ang Panginoon po pala, kahit hindi ka alagad, kapag tapat kang nananalig sa Kanya, bibigyan ka ng kapangyarihan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Eto na po, natapat po ngayon sa akin yung isang bata. Kasing laki nito, hindi po siya makakita. Siyempre po, magkatabi po yung asyete at yung aksibal. Hindi ko naman po alam kung saan doon yung asyete, sa iba po yung lalagyan. Eh di, siyempre mo, mayabang po ako dahil binidisyonan po ako ni kapatid na Marie sa pamagitan ba ng Espiritu. Hindi ko naman alam na ganun lang po ang panggagamot. Amen po ba yun? Alam niyo po, di ginanon po siya, di ganyan. Gusto kong matawa. Ay siyempre, pipigilin mo kahit matatawa ka. Tapos pinatakan ko po ng asyete de Manzanilla. Sabi po nung bata, aray, ang sakit, ang sakit. Siyempre, hindi ko ngayon mahabol. Hindi ko masabing mali yung pinatak ko. Purihin ang ating Panginoon. Alam niyo po, nakakita yung bata. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, may kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil ayaw po niya kami pinahiya doon. Sabi ko, tapos pagkatapos doon, binulong ko yung kapatid na Marie, kapatid, sabi, bakit kapatid umiiyak yung bata? Ang naipata ko po yung asyete de Manzanilla, patay! Sabi niya, ano? Sabi ko, pero hindi na po, wala na daw po sakit, nakakita na. Buhay mo ba ang Diyos? At nung time po na yon, si kapatid na Emma, ganun din. May pumila po na, ito'y kwento po, pero totoo. May pumila po paralisado. Sabi niya po sa akin, tita, ano pang gagawin ko dito? Eh, hindi ko nga alam kung anong gagawin natin eh. Eh, nakikita ko po kay Apo Kunching kapag may paralisado siya. Eh, ginaganon lang po eh. Gaganunin na lang natin, apakan natin, tapos ganyan lang po ginawa namin. Alam niyo po, purihin ang ating Panginoon. Kung ano po nakita namin kay Apo Kunching, nasabi ni kapatid na Marie, kung ano yung bahagi sa inyo, yun ang gawin nyo. Basta manalig kayo sa Diyos, na ang may hawak ng kamay nyo ay ang Panginoon. Sabi po ni kapatid na Marie sa amin. Eh syempre po, noong mga panahon po na yon, nakikita na namin si Apo, na ganun ang ginagawa sa mga pasyente. Lahat ng paralisado, sinaycling po namin. Ganun po. O sige, makakalakad na po kayo. Inaapakan po namin ganon. Purihin, nakilala natin Panginoon. Alam niyo po, nakalakad po yung mga hindi nakalakad. Buhay po ba ang Diyos? At ang pangatlo, eto na, may bingi. Sabi ko, bingi, hindi makarinig. Sigawan ko po. Ha? Hindi ka makarinig? Eh, hindi nga makarinig. Alam niyo po, sabi ko, ano kaya gagawin dito? Hindi naman pwedeng patakan na asyete, hindi naman pwedeng patakan na aksibal. Eh, pinakita sa akin si Apo Kunching, yung dalawang daliri po kasi ng mahal na Apo, kapag hindi po makarinig, ipinapasok po yan sa tainga ng mga pasyente. Tapos pinaiikot mong ganon. Alam niyo po, ginaya ko po yun. Sabi ko, Panginoon, hindi man po ako alagad. Subalit nakikita ko po ito kay Apo Kunching na ganito ang ginagawa. Sa pamagitan ng kapangyarihan, nawa po'y makarinig tong bata na to. Nilagay pong ganyan. Tapos pinaikot po ng pinaikot. Buhay ang Diyos, nakarinig yung bata. Amen po ba yun? Bakit ko po ito kwento sa inyo? Ganyan po kami pasimula. Bilang mga alagad, wala kaming alam. Subalit, yung nagtuturo sa amin sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, alam po niya lahat. Amen po ba yun? Sa madaling salita, syempre po sa unang paglilingkod, unang taon, 2 taon, 3 taon, hanggang 4 na taon, masasabi ko po na 50-50 pa lang yung pagmimithi na makapaglingkod. Sapagkat akala po namin noon, lalo na po ako, ang paglilingkod ay makatupad ka, tama na. Wala na mga reflection pag ninilay. Naroon yung pagsusuri kung totoong ang Diyos ang aming pinaglilingkuran. Lahat kami nagsuri. Amen po ba yun? Kaya dumating yung punto na kailangan siguro magkaroon na ng kaukulang paglalalim. Pero alam niyo po ba, salamat sa Ama, sa loob ng 8 taon na po ngayon, sa araw na ito, na isadsad,
napakarami pong pagdalisay na pinagdaanan na kung hindi nga po siya ang tumupad sa aming mga katauhan, baka wala na rin po kami sa inyong harapan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita mga kapatid, yung mga kaganapan po na yun na simple lang, pagkatapos po nung sa Masili na, yung pauwi na po kami, hapon na po kami nakauwi. Sabi ko, kapatid na Marie, paano kaya yun? Sabi ko, parang hindi ako makapaniwala na gumaling yung mga pasyente. Tapos nagtatawanan po kami, alam niyo po ba, naglalakbay po kami. Yung shade po ng araw, halos nakapaikot po doon sa bangka na sinasakyan namin, na alam po namin kinabayan kami ng Panginoon. Amen po ba yun? Yun po mga kapatid ang mga hiwaga na pinadama ng Diyos sa dakong ito. Hanggang umusad ang taon, umusad ng umusad, hanggang ngayon nga po, 8 taon na po kami ni kapatid na Emma. Sabay po kaming hinirang sa may Malolos, doon po sa simbahan po ng Malolos po kami sa Santissima Trinidad. Doon po kami hinirang na 2. Salamat sa Ama sapagkat sa tema po ng ating kapatid na paglilingkod, napakarami ko pong natutunan. Unang-una, hindi ka makapaglilingkod kapag punong-puno ka ng kaguluhan. Ang isip mo, ang puso mo. Hindi ka rin makapaglilingkod kung ang dami mong alalahanin. Sa paglilingkod po, dati nasasabi ko na ngayon ito, dati hindi ko masabi, pero ngayon po nasasabi ko na po. Sa paglilingkod po, kailangan mayroon ka talagang isuko. Sabi nga ni Mami Beth, hindi pwedeng 99%. Kailangan 100% sumuko ka para maramdaman mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang naganap. Nasabi ko nga, paano ito ilalagay ng Diyos sa ayos? Alam niyo po, yan po yung mga tanong pag hindi pa kilala ang Diyos. Subalit salamat sa Kanya, sapagkat kapag siya po pala ang pinaglingkuran mo, hindi ka man magsalita, malayan mo na lang ang kaganapan sa buhay mo na nasa ayos na lahat. Amen? Kayo po, subukin niyo po. Hindi pa ito mauunawaan ng lahat. Subalit ito po'y nagaganap. Sapagkat doon ko po nakita na kapag ang Diyos ang pinaglingkuran mo sa loob ng magwawalong taong ito, hindi mo na kailangan mag-turning back para hanapin mo ang mundo muli. Sapagkat, oo, sino ba ang hindi nangarap na yumaman? Oo, sino ba ang hindi nangarap na maging maayos ang buhay? Lahat tayo nangangarap at yan ay isa sa mga pangarap ko rin nung una, sapagkat galing po ako sa pamilyang mahirap, galing po ako doon sa kaukulang pagsubok na hindi ko akalain kung paano ako makakasadsad. Subalit lahat po na yan, binigyan ko po ng pagninilay. Alam niyo po ba kung bakit? Kapag ikaw ay gusto mong paglingkuran ng Diyos ng buong buo, huwag kang maging salawahan. Amen? Hindi ka maaari maglingkod sa dalawa sapagkat malilito ka. At huwag mong pahintulutan na ang sarili mo ay maraming ginugusto. Sapagkat kapag ang sarili mo ay maraming ginugusto, hindi ka pa rin magtatagumpay. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Nagnilay po ako. Nang panahon po na ako po ay nagtatrabaho, sa tuwin ay sinasambit ni Mami Beth, hindi naman po biro-biro. Kung gusto ko po magkapera, salita lang, magkakapera ako. Subalit lahat po yung tinalikdan. Ito po ang aking pagninilay ngayon. Mas gusto ko maglingkod ngayon sapagkat pinaunawa sa akin ng Panginoon nang ako hinirang sa dakong ito, wala na akong karapatan na hanapin ko pa na ako yumaman gaya ng pangarap ko noon. Amen po ba yun? Sapagkat yun po yung kaparaanan niya. Subalit hindi ibig sabihin na bigo ako. Mayroon pa akong anak na maaaring ibigay ng Diyos. O dili kaya, mayroon pa akong mga pamangkin na maaaring ibigay ng Diyos. Subalit nang ako'y inakay sa dakong ito, patawad po, hindi na po talaga ako nagmimithi na magkaroon pa ng magkamal ng maraming salapi para sa sarili ko. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat alam ng Diyos na kapag ganun ang gusto ko, sana noon pa niya ginawa sa akin. Amen? Sige po, magnilay po kayo. Sapagkat kung alam ng Diyos na yun ang gusto ko, bakit hindi niya binigay sa akin? Kaya yun po ang pagninilay ko ngayon, na andito po ako sa dakong ito para maglingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, tapos na ako doon sa mga pangarap ko. Amen? Na bilang pagkatao. Kundi, ang lahat ay nilalagak sama na kung anong hindi niya binigay sa akin ang pangarap bilang pagkatao, maaari niyang ibigay sa aking anak, sa aking mga pamangkin, sa aking magiging apo, o sino pa. Amen po ba yun? Subalit, salamat sa Ama, sapagkat binigyan po niya ako ng kaukulang regalo na sa dakong ito, na alam ko po na ang Diyos na pinaglilingkuran ko po ay buhay na buhay sa katauhan nating mahal na Apo Kunching.
Sa loob po ng 8 taon, napakarami po niyang pinasilay sa akin, sa kanyang katauhan. Sa loob ng 8 taon, napakarami ko pong naramdaman na katotohanan sa dakong ito na ako'y tumira. Lahat po yun, nagkaroon po ng kaukulang pagninilay sa akin. Kaya ito lang po iwanan ko po sa inyo. Kung kayo po ay tinawagan ng Panginoon na siya ang paglingkuran, focus lang po kayo. Huwag niyo na pong hayaang makasingit pa na hanapin pa yung mundong-mundo sapagkat hindi po niya ibibigay yon. Dahil kapag ibinigay niya, alam niya ang kahinaan mo, mawawala ka sa Kanya. Siyempre po ang ating Panginoon mapanibughuin. Amen po ba yun? Kaya sa akin po ngayon, hindi po ako susumpa, hindi ako mangangako. Subalit ang pinadama po sa akin kanina ng Panginoon, kaninang madaling araw, anak, kung paano naisadsad ang 8 taon ng paglilingkod, kaagapay ang kinalugdan ng mahal na apo at ang mga kapatid kong alagad sa dakong ito, masayang-masaya na ang puso ko po na eto lang para sa iyo na atas. Kung may mithiin ka man na gumanap sa ibang kaparaanan, hindi niya maibibigay sa akin lahat yun sapagkat alam po niya na ito lang yung atas niya sa akin. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, iwanan ko po sa inyo, kung nagmimithi po kayo na paglingkuran ng ating Panginoon, wag po kayong magdalawang isip, wag po kayong maging salawahan, at wag po kayong maghanap ng kaukulan na mapapagalang inyong katawan. Kundi, kung paano niyong inilagak sa Diyos na siya ay paglingkuran ng totoo, siya po ang gagawa ng paraan para i-organize niya ang lahat sa iyo. Sapagkat, kung siya po ang mag-organize ng lahat, magagawa mo siyang paglingkuran ng buong buo. Nawa po, sa dahong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, pinasasalamatan ko po ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang mahal na Apo Kunching, sa loob ng 8 taon na paglilingkod sa dahong ito, buong galak, marami man pong pinagdaanan, marami man pong pagdalisay, na natili pa rin pong nakatindig. Sabi nga ni kapatid na Pearl, na ngayon ay may pinagdaraanan, Mother, pinakita na sa akin ng Ama ang bagyo, ang tsunami, ang lindol, ang lahat ng mga kaparaanan na pagdalisay. Subalit may isang babae nakatindig at yun ay ang katauhan ng sino mang magtitibay. Mga kapatid, sa dakong ito, naririto ang Ama. Naririto ang Diyos. Saan dako naroon siya? Subalit ang dakong ito, tipanan niya sa pamamagitan ng taong kinalugdan. Makipagtotoo po tayong lahat upang maramdaman niyo po kung paano ang tunay at wagas na pag-ibig ng Diyos. Muli, magandang umaga po sa inyo sa umaga nito. Purihin at dakilain ng Ama. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. At salamat po ng marami sa inyong mga minamahal ko mga kapatid sa inyong pagbabahagi. At nawa, ang bawat isa ay nakapulot ng mabuting aral na higit magpapaigting na ating pananampalataya. Ngayon po, inaanyayahan ko po ang bawat isang magsitayo at sama-sama po na